Hello Taurus, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Taurus, first card po ninyo soulmate. Someone from your soul tribe is coming your way. Maaari no, na ito na yung panahon wherein you will be meeting your soulmate at po pwedeng kung single pa kayo, baka magiging karelasyon ninyo yung soulmate ninyo na to or po pwede rin na magiging kaibigan ninyo or po pwede rin na siya ay magiging mentor mo, magiging counselor mo, teacher mo, ganyan. Kasi yung soulmate natin, hindi naman siya limited, no, doon sa pagiging karelasyon lang. No, hindi naman. Sometimes, kapatid natin, no, siya yung soulmate natin or magulang natin, ganyan. Kaya, kung sino man ito, depende, no, sa inyong sitwasyon. But, possible, no, na maging jowa, possible na maging kaibigan, or mentor mo, ganyan. So we have cleanse, clear space for positive energy. Kasi baka Taurus, siguro naman, 'di ba, kapag may negative energy around you, mararamdaman mo din eh, na parang mabigat sa pakiramdam, parang walang tamang nangyayari, 'di ba? So, mga gano'n, no? At saka uncomfortable ka. May discomfort kang mararamdaman. Kaya maaari, no, na may ganong sitwasyon ng iba sa inyo. Kaya you will be feeling like parang tinatawag ka, 'di ba, ng universe na maglinis ka. Clear your space, clear your living space, your office space, maglinis ka sa bahay, no? Yung gano'n. Kasi baka mayroong mga negativity around you. So, what else? We have alignment. Ayan, you can do hard things. So, this is nice. 'Di ba? Na maaaring meron ako naririnig na 222. So, baka ang iba sa inyo, Taurus, nakakakita madalas or lately, no, ng angel number 222. So, yun ang napipick up ko. No? You are in alignment with the universe. You are, kumbaga, ang mga ginagawa mo siguro ngayon, or yung mga plano mo, baka naka-align, no, doon sa, ano mo, sa mga nangyayari sa buhay mo sa ngayon. So, maaaring yung mga opportunities na nandiyan dyan, mga possibilities that are showing up in your life right now, maaaring naka-align doon sa goals mo, doon sa destiny mo, 'di ba? So, possible 'yan. Kaya magagawa mo kahit ano, ng kahit mahirap, pwede mong magawa 'yan at maaano ka na lang, magugulat ka na lang na, ay wow, 'di ba? Akala ko hindi ko kayang gawin pero kaya ko pala. Akala ko hindi ko 'to kayang magawa pero gagawa ko pala. Yung mga gano'n ba? So, we have test. Ayan, look for a divine test. Ayan. So, baka ang iba sa inyo, magkakaroon ngayon ng, magkakaroon ng sitwasyon sa buhay wherein matitest ka, 'di ba? Ng divine. Pay attention doon sa mga pangyayari or mga mangyayari sa buhay ninyo na parang, alam mo yun, puwedeng may mga challenges, 'di ba? At kung ano man, may mga signs, symbols, omens na dadating sa'yo. Pay attention to all of those kasi it might give you wisdom. Um, it might give you wisdom. It will give you lessons sa buhay na for sure para matutunan mo at mapapakinabangan mo in the near future or sa mga paparating pa na mga sitwasyon, iba't ibang klaseng sitwasyon sa buhay mo. So, and all of those, makaka-ano naman yan eh, laging, laging may rason ang lahat, hindi ba? Laging may dahilan. Kaya for sure, meron niyang mapupulot ka dyan na something that can help your life, to be better. Yung pag navigate mo sa buhay mo, maaring yung mga lessons na mapupulot mo sa mga pangyayari sa buhay mo sa ngayon, 'di ba? Maaring yung mga matututunan mo diyan could be your weapon, 'di ba? Sa mga susunod pa na mga challenges na pwede ninyong ma-encounter. Kasi nga, life isn't easy. Kailangan nasa isip natin yon na life isn't easy,
But kung marunong tayong maging matatag, magpakatatag tayo, buhayin natin yung bravery, yung courage, yung inner strength natin, at magano tayo, lagi lang tayong magdadasal and project positive mindset. Walang walang mahirap, no, na hindi natin magagawang madali, 'di ba? Walang problema na hindi natin masusolusyunan. So, what else? We have joy. Enjoy the little things. Okay? Maaari na magkakaroon kayo ngayon ng time, 'di ba? To experience, no, life. Kasi minsan kapag tayo sobrang busy, marami tayong ginagawa, 'di ba? Parang ginagawa lang natin ang mga bagay just to finish, just to finish them para lang na ma-accomplish natin yung goals natin. Pero in fact, hindi talaga natin na-enjoy, 'di ba? Kasi nga, mas busy tayo sa pag-iisip na kailangan natin tapusin to. Kailangan nating maabot yung goal natin. Kailangan nating ma-achieve ito. Yung mga ganun ba? Kaya ngayon, maaaring magkakaroon kayo ng time to really experience what are the things that are unfolding right before your eyes. Kaya masaya, 'di ba? Magiging masaya ka kahit simpleng gawain, no? Simpleng pagkakape, 'di ba? Minsan siguro or kadalasan hindi niyo na nalalasahan ang sarap ng kapeng iniinom ninyo kasi maybe you are on the go, umiinom kayo ng kape habang nagde-drive, umiinom kayo ng kape habang may tinatrabaho kayo, yung ganun ba? Kaya hindi ninyo na-experience yung sarap, 'di ba? Ng iniinom ninyo. No? Example lang yon, ano, mga ganyan. But now, maybe, 'di ba, you have the time to sit down at wala kayong iniisip na problema, obligation or responsibility. You're just focusing on pag-iinom ninyo ng kape, 'di ba? Kaya mas siguro ma-appreciate ninyo yung sarap ng iniinom ninyo, hindi ba? Yung gano'n, simpleng bagay lang. But when you are focusing on what you are doing, 'di ba? Kahit simpleng bagay lang 'yan, mai-enjoy ninyo as in masi-savor ninyo, 'di ba? So, maaring may mga ganong sitwasyon kayo sa ngayon. So, we have love. Wow, true feelings will be expressed sa ngayon. So, pwedeng kayo ito na magpapakita ng inyong pagmamahal. Pwede, no, ng iba sa inyo dito. Baka na-meet nyo na or mamimit nyo na yung inyong true love. Kaya maaring you will be expressing, 'di ba, your love for that person sa ngayon. Magpapakita ka ng inyong pagmamahal, ipaparamdam mo yung inyong pagmamahal, no, sa taong ito. Possible din, no, Taurus, na ang iba sa inyo rito is going to possible na ang iba sa inyo is going to um, tawag dito, is going to be the one, 'di ba? Receiving, no? Baka kayo yung magiging recipient, no, ng mga pagmamahal na ito. Maaring kayo yung baka merong manliligaw sa iyo kung single ka pa or yung person mo maaring mas magpapakita ngayon ng totoong yung genuine, no, na kanyang pag-ibig, pagmamahal sa iyo. Mararamdaman mo 'yan sa ngayon. So we have detour, change course. Ayan, may siguro merong pagbabago ng direksyon na gagawin ng iba sa inyo sa ngayon. Maybe you're going to change mind. Pwedeng meron ditong plano kayo na ah, kumbaga, nakahanda ka na, no? Maybe everything is ready for that plan to be rolled out, pero maybe something came up at nagbago, no, yung inyong isipan. So, pwedeng ano yan, pwedeng personal affairs, pupuwede rin na related yan sa trabaho or career ninyo. So, we have self-care. Ayan, heal, repair, and reconnect. Yan, itong kailangan din ninyo sa ngayon. Alagaan ninyo ang inyong sarili. This is paalala sa inyo na you need to take care of yourself. This is paalala sa inyo na kailangan mong mag-heal, kailangan mong ma-repair, you know, yung inyong katawan, yung inyong sarili, yung mga cells ninyo sa inyong katawan. Kaya you need to give yourself time to rest. You need to give yourself um you need to give yourself an opportunity, 'di ba? Para maghilom ang mga sugat, no? Sa ano ninyo, sa puso, 'di ba? Belief, examine existing beliefs, okay? Maari kasi, no, na baka meron kayong mga paniniwala, no, na is limiting you. Pupuwedeng ano 'yan, pupuwedeng
self-limiting beliefs. Baka mapapansin ninyo na parang baka napag-iiwanan na kayo at maaaring marirealize ninyo na bakit kayo napapag-iwanan ng panahon or bakit kayo napapag-iwanan ng mga tao sa paligid ninyo. Diba? It's maybe because, diba? May mga nag-hold back sa'yo. Maaaring may mga, yun na nga, may mga pangyayari, diba? Sa buhay ninyo na hindi ninyo nagagawa or hindi ninyo napagtutuunan ng pansin. Kasi maybe you are always thinking of those beliefs na yun pala, yun ang naglilimit sa'yo para umusad ka na sa buhay, di ba? So we have a sneaky person, a person with questionable moral compass. Maging maingat kayo sa taong ito, maging mapagmatsyag kayo and be vigilant sa mga tao sa paligid mo kasi baka mamaya merong mga nag-i-eavesdrop sa'yo, merong mga palihim na nakikinig sa mga pakikipag-usap mo sa kung kanino man, yung mga gano'n. Okay, ingat kayo sa mga taong 'yan. Huwag kayong magtitiwala sa mga 'yan. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.